Dear Miss Love, hindi ko in-expect na may magbabago sa buhay ko nung tinanggap ko ang trabahong yun. Ang plano ko lang doon, simple lang, mag-ipon at magpadala sa probinsya. Pero mali ako nang inakala. Nang may mangyari sa amin, nang biyuda kong amo. Ako si Robert, 35 anyos, at may live-in partner na ako sa probinsya namin. Meron na rin kaming 2 anak. Mahirap ang buhay doon. Sakto lang ang kita sa pamamasada ko, pati na rin sa sideline. Kaya nang may nag-refer sa akin bilang personal driver ng isang mayamang biyuda sa Maynila, tinanggap ko agad. Ang sabi pa sa akin ito, istrikto raw ang magiging amo ko, pero tahimik. Hindi pala salita. Biyuda na, negosyante, at matagal nang nag-iisa. Pero wala sa mga sinabi nila ang nagganda sa akin sa kung ano talaga ang kahihinatnan ko. Unang araw ko sa trabaho. 5:00 pa lang ng umaga nasa garahe na ako. Tahimik lang ang buong compound. Malinis at maluwag, halatang bahay ng mayaman. May narinig akong yabag mula sa hagdan. Paglingon ko, siya na ang bumababa. Si Ma'am Helen. Hindi siya mukhang 54. Wala siyang suot na alahas na bongga. Simple lang ang suot niya noon. Naka-blouse, slacks at mababang sapatos. Pero sa tindig pa lang niya, ramdam mo na agad kung sino ang may-ari ng lugar. Maputi, at sa totoo lang maganda siya. Halatang alagang-alaga ang katawan. Sexy pa rin. Maiksi ang buhok na hanggang balikat lang. Good morning, sabi niya. Diretso at malinaw ang boses. Magandang umaga po, ma'am. Sagot ko, nakatayo ng tuwid. Handa na bang sasakyan? Opo. Wala nang kung ano-ano. Wala nang tanong-tanong. Diretso siyang sumakay sa likod at umalis na kami. Sa biyahe, tahimik lang ako. Siya'y nagbabasa naman ng dokumento. Ako'y nakatutok sa daan. Pero hindi ko maiwasang mapansin sa salamin kung gaano siya kaseryoso. Walang emosyon sa mukha. Para bang bato. Pagdating sa opisina, bumaba siya at nagsabi lang ng, "Sunduin mo ako ng 7:00 ng gabi." Yes, ma'am. At gano'n nagsimula ang araw-araw kong buhay sa serbisyo niya. Linggo ang lumipas, pare-pareho ang routine. Hatid, hihintayin, susunduin at uuwi. Tahimik pa rin siya, pero unti-unti, nagsisimula na siyang magtanong ng mga simpleng bagay. Hindi pa personal sa una. Parang normal lang na tanong ng amo sa driver. Pero ramdam ko na unti-unti na siyang nagiging kampante sa akin. Isang gabi, pauwi na kami galing sa late meeting. Sobrang traffic. Pagod kaming 2. Nagkakwentuhan kami. Siguro dahil naiinip na rin siya. Tagasan ka nga, Robert? Laguna ho, ma'am. May asawa ka na ba, anak? Oho, ma'am. May 2 na rin hong anak. Ilang taon ng mga anak mo? Isang 6 na taon ho at isang 7 taon. Bata pa. Ang mga anak ko, sanay nang wala ako. Sabi niya bigla na parang kausap lang ang sarili. Lahat sila, nasa ibang bansa, may kanya-kanyang buhay, na hindi malang maisipang dumalaw dito. Bigla niyang sabi. Hindi ko naman alam kung anong isasagot ko. Driver lang ako. Pero doon ko unang nakita ang siwang sa tibay niya. Mula noon, mas dumadalas ang mga ganitong usapan. Hindi pa rin personal na personal, pero sapat para maramdaman kong hindi siya istrikto, hindi siya masungit katulad ng sinasabi ng iba. Isa lamang siyang babaeng matagal nang nag-iisa. Isang gabi, inabot kami ng 10:00 sa opisina niya.
Pagod na siya at halatang masakit pa ang ulo. "Robert?" Tawag niya mula sa backseat. "Opo, ma'am." "Kapag umuwi ka sa pamilya mo, masaya ka ba?" Hindi ko inaasahan ang naging tanong niya. "Opo, ma'am. Kahit pagod, masarap ho kapag umuwi." Napangiti siya ng bahagya. "Kung ganun, swerte ang asawa mo." Napangiti lang ako sa sinabi niya. At habang papauwi kami, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Pagbaba niya, bigla siyang lumingon sa akin. Robert, wala akong ganang kumain mag-isa. Kung hindi ka naman nagmamadali, sumabay ka muna sa akin." Hindi naman yun utos, hindi rin pakiusap. Parang paanyaya lang ng isang babaeng ayaw mapag-isa dahil matagal nang nag-iisa. Doon ako literal na napaisip, sumabay ba ako dahil gutom ako o dahil gusto ko rin siyang makasama kahit sandali? Simula nang minsang sumabay ako sa kanya sa hapunan, naulit at naulit yun. Hindi araw-araw pero sapat para mapansin ko na hinahanap na rin niya ang presensya ko. Tahimik pa rin ang pagkain namin. Walang sweet na kilos, pero iba na ang hangin sa pagitan namin. "Hindi ka ba hinahanap ng kinakasama mo?" Bigla niyang tanong isang gabi habang nagkakape kami sa dining area. "Sanay na ho yun, ma'am, na wala ako. Alam naman niyang nagtatrabaho ako para sa kanila." Tumango siya. Sanayan lang talaga ang pag-iisa, no? Hindi ko alam kung bakit parang may kirot sa tono niya. Tumingin siya sa akin ng diretso. Nagtagal ang tinginan naming dalawa. At napangiti na lamang ako. Isang gabi noon, galing kami sa probinsya. Galing sa site inspection. Tahimik ang buong biyahe. Sobrang traffic naman sa expressway. Bigla siyang nagsalita habang nakatingin sa labas ng bintana. "Bilang lalaki ba, Robert, napapaligaya mo pa ba ang kinakasama mo?" Napahigpit bigla ang hawak ko sa manibela. "Oo naman, ma'am." Maingat kong sagot. Ginagawa ko pa rin naman ang makakaya ko. Kahit na nasa malayo ako. Ngumiti siya ng bahagya. Ang swerte naman niya. Hindi ko alam kung bakit biglang uminit ang tenga ko. Hindi naman yun bastos na tanong. Pero klaro naman na lampas na yun sa usapang amo at driver. At doon nagsimula ang mga salitang may laman sa bawat pagitan. Mula noon, napapansin ko na hindi na lang sa rearview mirror kami nagkakatinginan. Kapag bumababa siya ng sasakyan, minsan titigil muna siya sandali sa tabi ko. Magtatama ang mga mata namin. May bigat na hindi pwedeng ipaliwanag sa iba. Nung gabing yun, napansin kong nanginginig ang kamay niya habang bumababa sa sasakyan. "Ma'am, ayos lang ho ba kayo?" Tanong ko. Nahihilo lang." Inalalayan ko siya sa siko. At sa pagkakalapat ng balat namin, nakaramdam ako ng init. Init na pumukaw sa akin bilang lalaki. Doon tumagal ang pagkakahawak ko sa kanya. Lampas sa ilang segundo lang dapat. Hindi naman siya umatras. Alam kong nakaramdam din siya ng kuryente. Hindi rin ako bumitaw agad. Nagkatinginan lang kaming dalawa. Hindi niya rin inalis ang kamay ko. At doon namin parehong alam na may something nang nangyayari sa amin. At isang gabi, habang nagkakape siya sa beranda, tinawag niya ako para ihatid ang isang dokumento. Nang ibigay ko yun, hindi niya agad kinuha. "Hindi ko alam kung mali, Robert." Bigla niyang sabi, "Pero alam mo, sanay na ako sa presensya mo." Napalunok ako ng laway ko. Ma'am, trabaho ko po ito." Ngumiti siya ng mapait. "Alam ko, pero minsan, may mga bagay na nagsisimula sa trabaho at nagiging personal na nang hindi mo namamalayan."
Doon ko naramdaman ang unang direkta niyang pag-amin. Habang nasa silid ako, tumawag ang kinakasama ko, si Maribeth. Sabi ng mga bata, kailan ka daw ba uuwi? Hindi ako makasagot agad. Sa susunod siguro. Hindi pa ako pwedeng umuwi ngayon eh. Mahina akong sagot. Habang kausap ko siya sa video call, ang mukha ni Helen ang naiisip ko. At doon ko naramdaman ang totoong bigat ng kasalanan na hindi pa naman nangyayari pero parang papunta na. Mabilis lumipas ang mga araw at buwan hanggang sa may mangyaring hindi ko makakalimutan. Isang gabi yun. Hanggang ngayon kahit ilang ulit kong ipikit ang mga mata ko, malinaw pa rin sa alaala ko ang amoy ng pabango niya, ang ilaw sa kalsada, at ang tibok ng dibdib kong parabang sasabog. May event si Madam sa isang hotel. Anniversary ng isa sa mga negosyo nila. Maraming negosyante, mga dayuhan, politiko. Mahabang gabi ang inaasahan. 6:00 pa lang ng gabi, nakaabang na ako sa garahe. Pagkababa niya, doon ko siya unang nakita na ganun ka-elegante. Grabe. Napakaganda niya. Simpleng black dress. Walang sobra-sobrang accessories. Pero sa tindig niya, alam mong hindi siya basta babae lang sa crowd. Handa ka na ba, Robert? Tanong niya habang naglalakad papunta sa sasakyan. Opo, mama. Tahimik ang biyahe namin papunta. Pero iba ang kaba ko noon. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko may mangyayaring hindi na kayang pigilan. Sa party, nasa labas lang ako naka-standby. Kita ko sa lamin ng pinto ang mga ilaw, ang musika, ang mga taong nag-uusap. Paminsan-minsan tanaw ko rin siya sa loob, nakikipagkamayan, nakangiti, profesional. Ngunit tuwing magtatama ang paningin namin sa salamin, para bang may lihim na mensahe sa pagitan namin. Lampas 12:00 na ng hating gabi nang lumabas siya. Medyo babagal na ang lakad niya. Pagod, may bahagyang pamumula sa pisngi at hindi ko alam kung dahil ba sa alak yon. Pagbukas ko ng pinto ng sasakyan, saglit siyang huminto. Salamat, Robert. Mahina niyang sabi. Sa tono pa lang ng boses niya, ramdam na ramdam ko na ang pagod at kung anong klaseng lungkot ang dala niya. Tahimik kami sa unang bahagi ng biyahe. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita siya. Nakakapagod talagang mga ganyang okasyon, sabi niya na nakasandal sa upuan. Ang daming tao, ang ingay. Hindi na talaga pwede sa katulad kong may edad na. Hindi ako sumasagot. Nakikinig lamang ako sa kanya. Robert? Tawag niya ulit. Yes, ma'am. Pwede bang huwag mo muna akong tawaging ma'am ngayong gabi? Napaigpit ang pagkakahawak ko sa manibela. Ano ho bang gusto niyong itawag ko sa inyo muna? Mas maganda. Helen. Mas magandang pakinggan, hindi ba? Mahina niyang sagot. Unang beses ko siyang tinawag sa pangalan niya. Sige ho, Helen. Tanggalin mo na rin ang po. Sige Helen. Doon ko naramdaman na may tuluyan ng nabasag na pader sa pagitan naming dalawa. Malapit na kami sa mansyon nang bigla niyang sabihing, "Huwag muna tayong umuwi, Robert." Saglit pa akong napatigil. Bumagal ang takbo. Kung ganoon, saan po tayo Biglang natigilan ako at kinurek ang sarili. Saan tayo pupunta? Kahit saan. Basta sa walang maraming tao. Wala na akong dahilan. Hindi na ako tumanggi. Kinabig ko ang manibela palayo sa direksyon ng mansyon. Tahimik ang lugar na pinuntahan namin. Madilim na tagiliran ng isang bakanting kalsada malapit sa isang industrial area. Walang tao, walang ilaw,
Maliban sa mga poste, pinatay ko munang makina. Ramdam ko yung tibok ng puso ko. Ramdam ko rin ang mabilis na paghinga niya sa likod. Robert, mahina at nanginginig ang boses niya. Alam mo, natatakot ako. Sa ano, Helen? Sa sarili ko. Sa nararamdaman ko. Daan-daan siyang umusog sa unahan. Hindi ko siya tinignan agad muna, pero ramdam kong malapit na ang presensya niya. Alam mong matagal na akong nag-iisa. Pagpapatuloy niya. Matagal nang wala akong pinapapasok sa buhay ko. At ikaw lang ang... Hindi niya tinapos ang pangungusap. Bumaling ako sa kanya. Magkalapit na kami ngayon. Sa liwanag ng mga malalayong ilaw ng kalsada, nakita ko ang kanyang mga mata. Pagod, takot, ngunit puno ng damdaming hindi ko na kayang ipagkaila. Pero Helen, alam mong may pamilya ako. Mahina akong sabi. Alam ko. Sagot niya agad. At alam kong mali. Napahinga siya ng malalim. Pero hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang sarili ko, Robert. Pwede ba? Kahit ngayong gabi lang, iparamdam mong babae pa rin ako. Hindi ko na maalala kung sino ang unang gumalaw sa amin. Basta ang alam ko lang, magkalapit na ang mukha naming dalawa. Nasasagap ko ang init ng hininga niya. Nakikita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang labi. Sa isang iglap, parang huminto ang mundo. Robert, kung lalayo ka ngayon at hindi ka papayag, hindi kita pipigilan. Hindi ako lumayo. At sa hindi ko paglayo, pareho naming alam kung anong landas ang tinatahak namin. Dahan-dahan siyang yumuko. Dama ko ang noon niya na sumandal sa akin. Isang sandaling punong-puno ng pagpipikil. Hanggang sa tuluyan na kaming bumigay. Hindi ito biglaan. Hindi rin marahas. Mabagal lamang. Para bang dalawang taong matagal nang nauuhaw sa paglalambingan na ngayon lang muling nakaramdam ng init ng ibang katawan. Sa loob ng sasakyan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, doon kami unang lumabag sa sarili naming mga prinsipyo. Hindi ko na ididetalye ang mga sumunod na sandali. Ang tanging natatandaan ko lang noon, nakita ko lahat sa kanya. Sa ilaw ng poste, kitang-kita ko ang kakinisan ng kanyang balat. Ang kaputian niya at ang pag-awang ng kanyang labi nang dalhin ko siya sa lugar na matagal na nang hindi napupuntahan mula nang mabiyuda. Sabik na sabik siya at ramdam na ramdam ko yon. Hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa isip ko kung paano dumiin ang kuko niya sa likod ko at kung paano niya paulit-ulit na binanggit ang pangalan ko. Robert. Pagkatapos noon, matagal kaming natahimik. Nakatitig sa unahan ng sasakyan. Walang nagsasalita. Parehong hinihingal. Ano nang mangyayari sa atin? Mahina niyang tanong. Hindi naman ako makasagot. Ang nasa isip ko noon, ang mukha ng anak ko. Ang boses ng kinakasama ko. At ang katotohanang isang maling hakbang ang hindi ko na kayang bawiin. Pasensya ka na, Robert. Hindi dapat kita nilagay sa ganitong sitwasyon. Hindi ako sumagot. Ako rin naman ay may kasalanan. Nang mawala na ang tensyon, umuwi na kaming dalawa. Napakatahimik tuloy na naging biyahe. At pagdating sa mansyon, bumaba siya ng walang lingon. Ganun lang, para bang nagkahiyaan. Pero pareho naman naming alam na may nabasag na sa amin na hindi na muling mabubuo pa. Noong gabing yun, hindi lang katawan namin Miss Love ang naglapit. Pati nga konsensya ko ay tuluyan ng nadumihan. Hindi ko na maibabalik ang oras na yon. Hindi ko na rin mabubura ang nangyari sa likod ng manibela. Simula nung gabing yon, araw-araw ko nang papasanin ang bigat ng isang kasalanang ako mismo ang pumasok.
Pagkatapos ng gabing yon sa loob ng sasakyan, Miss Love, akala ko matatapos ng lahat. Akala ko babalik na kami sa dati, bilang amo, driver. Pero hindi pala ganun kadali. Kinabukasan, normal naman lahat. Wala siyang binanggit na para bang wala lang nangyari. Ako halos hindi makatingin sa kanya. Sa bawat hawak ko nga sa manibela, pakiramdam ko may bigat na nakapatong sa dibdib ko. Hanggang isang gabi, bago ako umuwi, tinawag niya ako sa opisina niya sa loob ng mansyon. Robert? Yes, ma'am. Sinara niya ang pinto. Halika, maupo ka muna. Paanyaya niya sa akin. Alam kong mali yung nangyari sa atin. Actually, nahihiya nga ako sa'yo. Diretso niyang sabi. Hindi naman ako makasagot kaya tumango na lang ako. Pero ayoko namang magkunwari na parang wala lang sa akin yun. Nasarapan ako, Robert, alam mo yan. Tumayo siya at lumapit sa isang drawer. May kinuha siyang sobre. Pagkatapos inabot niya sa akin. Nagpadala ka raw kahapon sa probinsya. Napatingin ako dun sa sobre. Ma'am Helen, hindi ko naman po kailangan na... Hindi ito bayad. Putol niya. Tulong to. Para sa mga anak mo. Sa asawa mo. Hindi ko agad tinanggap. Nanginginig kasi yung kamay ko. Diba ang sabi mo, may plano ang kinakasama mo na magtayo ng kahit maliit lang na tindahan. Dugtong niya. At ang sabi mo dati, nag-iipon ka para sa puhunan dahil kulang na kulang ang pera mo. Nabigla ako. Isang beses ko lang kasing nabanggit yun nung nagkwentuhan kami. Pero hindi ko akalaing maaalala pa niya. Sige na, kunin mo na. Sabi niya. Wala naman tong kapalit. Pero pareho naman naming alam na may kapalit yun. Nung tiningnan ko yung sobre, halos hindi ako makapaniwala sa nakita kong halaga na naroon. Alam kong sapat, baka nga sobra pa, para makapagsimula ng maliit na tindahan si Maribeth sa probinsya. Alam kong sapat na sapat yon para matupad ang pangarap niya. Ang pangarap namin na matagal nang nakaimbak lang sa usapan. Kinagabihan, tumawag si Maribeth. Bert, dumating yung padala mo. Sobra-sobra naman to. Ayos ka lang ba dyan? Baka mamaya may ginagawa ka ng illegal dyan ha? Sabi ng kapitbahay natin. Makakapagpatayo na raw ako ng tindahan. Narinig ko ang boses niya. Ang saya-saya. Narinig ko rin ang mga anak ko sa likod. Hindi ko tuloy alam kung paano ko ikukwento kung saan galing ang pera. Tama siya. Illegal. Illegal sa kung iisipin ng kahit sino. Ngumiti lang ako sa madilim na kwarto ko. Natupad ang pangarap namin. Pero sa paraan naman na hindi ko kayang ipagmalaki. Simula noon, mas naging malapit pa rin kami ni Helen. Hindi naman lantaran, hindi rin pisikal palagi, pero nandoon ang tensyon. May mga tingin, mga sandaling magkasabay kaming nananahimik na alam naman naming pareho ang iniisip. Minsan sa biyahe, bigla siyang magtatanong, "Kumusta ng tindahan niyo? Naitayo na ba?" "Oho ma'am, maayos naman po." Ngumiti siya. Masaya ako para sa inyo, para sa kanila. At sa bawat salitang ganoon, lalo akong nilalamo ng hiya. Dahil alam kong hindi ko lang tinanggap ang tulong niya bilang amo, tinanggap ko siya bilang bahagi ng kasalanan ko. May mga gabing hindi na kami nagkikibuan. May mga gabi naman na tila mas malapit kami sa isa't isa kaysa sa dapat. At may mga gabing muling may namamagitan sa amin. Pagkaraan pa ng ilang buwan. Nakauwi ako sa probinsya ng ilang araw. Unang beses kong nakita ang tindahan. Maayos, may karinderya pa nga sa gilid. "Bert,
Dahil sa'yo to, sabi ni Beth. Hawak ang kamay ko. Ngayon hindi na tayo maangamba sa gastusin natin sa pang-araw-araw. Napangiti ako, pero sa loob-loob ko, nahihiya ako. Tuwing tinitingnan ko ang mga anak ko, naaalala ko kung gaano kalaki ang kapalit ng saya nila. Kaya hindi dapat nila kailanman malaman ang buong katotohanan. At doon ko lalo naranasan ang bigat ng dalawang buhay na sabay kong tinatanganan. Isa sa probinsya, isa sa Maynila. Isang hapon, pagod si Helen, halatang may iniinda. Robert, bigla niyang sabi. Yes, ma'am. Masamang pakiramdam ko. Napagod yata ako ng sobra. Ano hong gagawin ko, ma'am? Dito ka muna sa likod. Ihinto mo muna sa madilim na bahagi. Samahan mo muna ako dito. Alam ko na kung anong mangyayari doon. Alam ko na kung anong susunod. At doon nga, tumabi ako sa kanya. Sumandal siya sa balikat ko. Nagkatitigan kaming dalawa. Hanggang sa maglapat ang labi namin. At doon, muling may nangyari sa amin. Pagkatapos noon na ilang araw ang lumipas, tinawag niya ako ulit sa opisina at may inabot na isang sobre. Para sa pag-aaral ng anak mo. Sabi niya, advance na to para hindi ka na mangamba. Ayoko sanang tanggapin, pero sayang eh. Kaya tinanggap ko na. Simula bukas, dugtong niya. Driver ka pa rin. At kahit lumampas tayo, sa request mong huling beses na, tatanggapin ko yun. Tumango ako. At tama siya, hindi na naulit ang mga gabing ganun. Hindi na naulit ang mga tingin na may ibig sabihin. Bumalik kami sa dati. Amo at driver. Makaraan ng ilang buwan, nagpaalam na ako sa kanya. Hindi dahil pinalayas niya ako, kundi dahil hindi ko na rin kaya ang maghatid araw-araw ng kasalanang binabayaran ng pera. Tinanggap niya ang pagbibitiw ko ng tahimik. Kung yan ang nais mo, mag-iingat ka. Maraming salamat ho, ma'am. Salamat talaga. Sagot ko. Hindi na kami nagkatinginan pa, pero bago ko umalis, may inabot siyang sobre. Pakasalan mo siya. Pambawi ko na lang sa kanya. Ngayon, Miss Love, ilang taon na ang lumipas. Maayos na ang buhay dito sa probinsya. Maayos ang tindahan. Ang bunso ko, nakapagtapos na ng elementary. Mas magaana ang buhay namin kumpara sa dati. Pero sa bawat tagumpay, may kirot na hindi mawawala. Dahil alam ko kung saan nagsimula ang lahat ng to. Alam ko kung kaninong kamay nanggaling ang puhunan ng ginawa namin. Hindi kami nagkatuluyan ni Helen. Hindi rin naman kami kasi nagmahalan ng lantaran. Alam kong parehas lang namin ginamit ang isa't isa. Pero minsan, may bahagi pa rin talaga sa akin na naiisip siya. Na iniisip siya kung kumusta na ba siya, kung maayos lang ba siya, kung ano kaya nangyari kung hindi ako umalis sa kanya, kung hindi ako nag-resign, kung nanatili lamang ako. Kung kayo bang nasa kalagayan ko, ano nga bang pipiliin niyo? Ang malinis na konsensya sa gitna ng kahirapan o ang maalwang buhay na may habang buhay na dalang hiya? Hanggang dito lang po ang aking kwento, Miss Love. Maraming salamat po sa mga nakinig ng aking istorya.